Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaing balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kaninuman sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Si Naaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagninilay sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sa Ebanghelyo ngayon, Lucas 4:24-30, pinaaalala sa atin ni Jesus na walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Tinanggihan siya ng mga taga-Nazaret, hindi dahil sa kakulangan ng karunungan o kapangyarihan, kundi dahil hindi nila matanggap na ang isang taong pamilyar sa kanila ang maaaring magdala ng katotohanan mula sa Diyos. Sarado ang kanilang puso at sa halip na tanggapin ang kanyang mensahe, nagalit sila at sinubukang ipahamak siya. Ipinapaalala sa atin ng talatang ito na ang pagtanggi ay bahagi ng ating paglalakbay, lalo na kung tayo ay naninindigan para sa katotohanan at kabutihan. Minsan, kahit ang pinakamalalapit sa atin, ay maaaring hindi maunawaan ang ating misyon o layunin. Ngunit tulad ni Jesus, kailangan nating manatiling matatag at magtiwala sa mas malaking plano ng Diyos. Ang pagtanggi ng tao ay hindi nangangahulugan sa pagtanggi ng Diyos. Sa katunayan, maaring ito ay isang palatandaan na tayo ay nasa tamang landas. Naway ipaalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon na panatilihing matibay ang ating pananampalataya at patuloy na sundin ang kalooban ng Diyos kahit na tayo ay hinahamon ng mundo. Kung paano dumaan si Jesus sa gitna ng mga taong nais siyang ipahamak, gayon din tayo makakapagpatuloy ng may kumpiyansa dahil alam nating kasama natin ang Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, maraming salamat sa iyong salita ngayon na nagpapaalala sa amin na ang pagtanggi ay bahagi ng aming paglalakbay sa pagsunod sa iyo. Kung paanong si Jesus ay hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan, maaari rin kaming harapin ang mga pagsubok, pagdududa at hindi pagkakaunawa ng iba. Ngunit Panginoon, nagtitiwala kami sa iyong dakilang plano. Bigyan mo kami ng lakas upang manatiling matibay sa aming pananampalataya kahit sa gitna ng mga pagsubok. Tulungan mo kaming makita na ang pagtanggi ng tao ay hindi hadlang kundi gabay patungo sa iyong kalooban. Ipaalala mo sa amin na mas mahalaga ang iyong pag-apruba kaysa sa pagtanggap ng mundo. Punuin mo ang aming puso ng kababaang loob at katatagan upang patuloy naming maipahayag ang iyong pag-ibig at katotohanan kahit sa harap ng pagsalungat. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong tamang panahon, lumakad sa iyong biyaya at sumunod sa iyong kalooban ng may buong pananampalataya. Panginoon, kung paano dumaan si Jesus sa gitna ng mga taong nais siyang ipahamak, naway pangunahan mo rin kami sa bawat hamon ng buhay. Nang may katiyakang ikaw ay laging kasama namin. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Hesukristo, aming Panginoon. Amen.